Magandang umaga. Isang tagal tayong hindi nagkita-kita, no? Ako po ay abala, parod parito, sa lahat ng sulok ng daigdig. Nagsusumikap na makaabot ng kaluluwa para sa ikadadagdag ng paglawak ng kaharian ng Diyos. Pag wala po ako dito, expect nyo na ako ay nasa ibang churches natin, sa mga outreaches. Pero salamat sa Diyos sa buhay ng mga pastor natin na tumatayo dito. Yung nag-aasikaso ng paglilinis at pagluluto. No? At salamat sa Diyos, higit sa lahat sa inyo. No? Thank you for coming. At hindi po kayo magsisisi, no? With your choice to choose to be with God this morning. No, yung pagpili nyo na makapiling ang Panginoon sa umagang ito ay hindi nyo po pagsisisihan. Because those who choose to be with God, with the Lord, every Sunday na ay may nakalaan ng Diyos na biyaya, tulong, pagpapala at proteksyon para sa inyong lahat. Amen? So, what I feel the Lord wants me to do this morning, ang nararamdaman kong nais ipagawa ng Diyos sa akin sa umagang ito is to give you an update. Bigyan kayo ng update about things that are happening not just in the world or around the world, but also in our nation. Hindi lang yung mga bagay na nagaganap sa daigdig, mga kaganapang nagaganap sa ating mundo ngayon, kundi yung nagaganap din sa ating bansa and sa ating simbahan. No? When I say ating simbahan, ay yung whole body of Christ as a whole, yung buong katawan ni Kristo. No? Regardless of denomination, regardless of sect, anumang sekta, anumang relihiyon, anumang grupo, as long as you are a Bible-believing church, simbahang naniniwala sa salita ng Diyos, sola scriptura, no? The Bible alone, the Word of God alone, no? Ay samahan nawa tayo ng Diyos sa umagang ito. And right after the update, ay magbibigay ako ng, how do we call it? Pag-asa. So, hindi lamang pag-asa, hope in our Lord, hope in our God, pag-asa sa ating Panginoon, but how can we survive these times that we are living in? Paano natin mapagtatagumpayan at hindi lang not just to survive, but how can we emerge victoriously in the times that we are in? Paano tayong lulutang na nagtatagumpay sa panahon na ating pong kinalalagyan? Dahil kayo mga bata, no? At mahilig pa sa mga laro, ay gusto kong ipaunawa sa inyo na wala na po tayo sa ordinaryong buhay. Lives in the whole world are getting difficult. Ang buhay po sa buong daigdig ngayon ay pahirap na ng pahirap. The last time I checked Google, tinanong ko si Google, no, ay how many countries are having food shortage, ay ang sabi ni Google, 172 countries around the world are experiencing food shortage. Pahirap na po ng pahirap dahil kulang ang pagkain, mataas ang bilihin. No? The law of supply and demand. Alam nyo naman yan. Pag maraming supply, mura. No? Pag napakaraming, halimbawa na lang kamatis, dahil mga bata itong ating kausap. Pag napakaraming kamatis, mura ang kamatis. No? Kapag kakaunti ang kamatis na supply,
no, napakamahal ng kamatis. That's the law of supply and demand. Bakit napakamahal ng mga bilihin ngayon around the world at dito sa Pilipinas? Dahil kulang po ang supply. And once the supply begins to come short, kapag nagsimula pong kumaunti ang ating supply ng pangangailangan, then the prices of our commodities, yung presyo ng mga bilihin po ay tumataas. At dahil nga ang buong mundo ngayon ay nagkakaroon ng food shortage, no, kaya yung ating bigas ay pangako ng ating presidente, bababa ng 20 pesos per kilo sa awa ng Diyos, no? 50 ang pinakamura, no, yung NFA durog pa, no. Kung gusto mong kumain ng masarap-sarap, kailangan mo at least 57 pesos per kilo. Magkano ang sweldo dito sa Sampaloc ng mga nagtatrabaho sa wala naman pong source of income and livelihood dito sa Rizal, kundi ang mamasukan ka sa mga tindahan. Magkano ang sweldo? 300. No, mamamasahe ka pa, 350, mamamasahe ka pa, kakain ka pa, no, pag uwi mo, bawas na yung 100, meron ka na lang 250, bibili ka pa ng bigas, hindi kakasya ang 1 kilo sa isang araw, so bibili ka ng 2 kilo sa isang araw, ay bigas pa lang, meron ka na lang 150 pesos. Bibili ka pa ng bawang, sibuyas, ulam, at ibabayad mo pa sa kuryente at tubig. There are a lot of families are suffering nowadays. Napakarami pong pamilyang nagugutom ngayon. No? So, let me go to my update. Puntahan muna natin yung ating update. Hindi naman po lingid sa ating kaalaman na ang Pilipinas po ay nakataas ang red alert. Diba? Nagdeklara ng red alert ang ating presidente. Bakit? Yung bully nating kapitbahay, si China. The Chinese have increased their bullying. Binubully na naman tayo. And we are, hindi lang bully, we are on the brink of being attacked by the Chinese. Tayo po ay nasa pintuan, nasa mainit, no, nilalagnat na kalalagayan na ang Pilipinas ay nasa delikadong kalalagayan na atakihin ng mga inchik. And don't get me wrong, tayong mga Pilipino, mayayabang lang tayo. No, hindi tayo uubra sa China. China is a superpower nation. They have all kinds of missile, all kinds of intercontinental ballistic missile, nuclear weapons, and they have all the high technology arms. Yung mga high-tech na sandata nasa kanila. No, in fact, kung magkakaroon po ng digmaan ng Amerika at China, tatagilid po ang Amerika. At titingnan mo ang Pilipinas, how could we win? Paano po tayo mananalo sa mga inchik na yan? So, anong nangyari? Dahil nga, no, merong banta ng atake ng mga singkit sa ating bansa. Eto na ang bida. No? Ang bida, umentra na. Ang Amerika ay immediately after na marinig ang balita, immediately they have announced that they are here to support the Philippines, to fight for our nation. Magpapadala daw sila. They are going to increase their armies, forces, and artillery. No, padadalhan tayo ng mas malalakas na sandata
at papadalan tayo ng maraming sundalo na para bagang they are really here to help our nation. Na para bagang, wow, salamat, merong Amerika na aming tagapagtanggol at kaibigan na maaasahan sa panahon ng pangangailangan. Mga bata, huwag po kayong padaya sa balita. If you knew America, kung kilala nyo ang Amerika, this is what America really wants. Ito ang gustong-gusto ng Amerikano. Bakit? Alam nyo po, ang Amerika, to remain in power as the most powerful nation in the whole world, ang Amerika po para manatiling pinakamalakas at makapangyarihang bansa sa buong daigdig, sila po ay, they do their battle or their war in other nation. Style po ng Amerika yan, na kapag meron silang isang bansa na sa tingin nila ay delikado na aagawin yung kanilang posisyon bilang makapangyarihang bansa, ang gagawin po ng Amerika, gigirahin po nila yon. At kapag ang Amerika po ay nakipaggera sa kanilang kalaban, they never do their battle in their own soil. Hindi po nakikipaggera ang Amerika sa sarili nilang bansa. Just like what happened in Russia and Ukraine. Akala nyo ba ang Russia, ang kaaway nila ay Ukraine? Hindi po. Ang gera po ng Russia at Ukraine, yan po ay proxy war ng Amerika. Bago po lusubin ng Russia ang Ukraine, si Biden ay merong inaasikaso pabalik-balik doon sa Ukraine. Then all of a sudden, nang maluto na ang kanyang niluluto, pumutok ang digmaan. Ganyan po ang Amerika. Kung meron siyang gustong, kung meron siyang isang bansa na sa tingin niya ay aagawan siya ng posisyon, gegerahin niya yon. At hindi niya yun gagawin sa sarili niyang lupa, gagawin niya yun sa ibang bansa. Kaya yung Ukraine and Russia war, yan po ay proxy war. Yan po laban talaga ng Amerika at Russia. So what America is doing is America is sending billions upon billions of dollars to Ukraine. Bilyong-bilyong dolyar ang ipinadadala ng Amerika para punuin ang mga bulsa ng mga politiko habang ang mga tao in the expense of the nation being destroyed. Alam niyo ba pag may digmaan, yan pong mga dignitaries, mga general, mga presidente, mga senador, mga kongresista, hindi po nasasaling yan. Napakadali po niya mag-travel ng ibang bansa at kumuyakoy at manood doon kung ano nangyayari sa isang bansa. Sino ang naapektuhan? Sino ang napapagitna sa putukan? Yung mga maliliit, yung mga mahihirap, yung mga inosente. The same thing what happened in Iraq. Gustong gibain ng Amerika ang Taliban. Anong ginawa? Hindi dito sa amin. Ginamit nila ang bansang Iraq para wasakin ang Taliban. No? Kasi nga, naalala niyo yung 9/11, nilusob sila ng mga Muslim, pinabagsak yung Twin Tower. So they have to destroy the ISIS, they have to destroy the terrorists. Hindi nila gagawin sa bansa nila, no, ginawa nila sa Iraq. Pagmasdan nyo, nangyari sa Afghanistan, durog ang bansa. Ngayon, gutom ang mga tao, walang makain. Famine. Ganyan po ang Amerika. Pag meron siyang gustong gerahin dahil sa tingin niya ay aagaw ng kanyang posisyon bilang makapangyarihang bansa sa buong daigdig, gagamit siya ng ibang bansa para mag-proxy sa gera. Nag-aalala na siya sa China.
China is now becoming next to America. No? Tumitindi po ang lakas at kapangyarihan ng China. And America needs to stop China. Kailangan niyang patahimikin yan. So anong gagawin ng Amerika? Gegirahin niya yan. Pero hindi gagawin ng Amerika na makipaggera sa China doon sa sariling lupain ng Amerika. Anong gagawin? Pupunta siya sa isang bansang tatanga-tanga at bibigyan ng pera at padadalhan, no? The Lord has been warning us about this EDCA. Tinatayo pa lang yung mga base militar dyan sa EDCA, sa mga tabing dalampasigan ng ating bansa. Nagwa-warning na ang ating Panginoon na sinasabi niya, ilalagay ng Amerika ang Pilipinas sa hot water. And now, it is happening. Nangyayari na po yan. At kung gusto niyo pong malaman kung anong mangyayari, kapag pumutok po ang digmaan, I just want you to look what happened to Ukraine. Silipin niyo kung anong itsura ng Ukraine ngayon. Durog ang mga building, wasak ang mga establishment, walang kuryente, walang internet, ang mga tao nagugutom, ang mga politiko punong-puno ng mga bilyong-bilyong dolyar ang kanilang mga bulsa. Para hindi maagaw ng China ang posisyon ng Amerika, America needs to make war with the Chinese. And they are going to use our nation. And the church are sleeping. At ang simbahan ng Panginoon ay natutulog. Puntaan niyo ang mga simbahan ngayon. Ang dami nilang programa. Abalang-abala ang mga tao kung saan-saang mga bagay. Ang mga mananampalataya, patuloy pa rin sa mundo, sa sanlibutan, sa kanilang mga pangarap. As if na ang mundo'y magpapatuloy, magpaikot-ikot. Mga minamahal, pumasok na po tayo sa ibang panahon. Kung ngayon nyo lamang po ako narinig at hindi nyo napapanood ang mga live streaming, sinabi ko po sa inyo na ang Revelation chapter 6 has already started. Nagsimula na po ang Revelation chapter 6. Sa Revelation chapter 6, para sa inyong kaalaman, mamadaliin natin, meron pong 4 na kabayong lilitaw. Bubuksan po ni Jesus mula sa langit yung mga kasulatan na nakabalunbon at may padla, nakakandado. Tatanggalin niya ang selyo at bubuksan niya ang mga kasulatan. Anong kasulatan yon? Yun na po ang kasulatan ng pagbabagsak ng Diyos ng kahatulan sa buong daigdig. At pag binuksan niya ang kasulatan, may 4 na kabayong lilitaw. Una, ang puting kabayo. Pangalawa, ang kabayong pula. Pangatlo, ang kabayong itim. Pang-apat, ang kabayong maputla. These are the 4 horsemen of the apocalypse. Noon pong September, nakaraang buwan lang, isinisigaw po ng Panginoon sa buong daigdig na yan pong naganap na United Nations SDG Summit na kung saan ang Pilipinas po ay miyembro. No? Pumunta po yung ating Department of Foreign Affairs Secretary dahil si Bongbong po ay nagagalit na mga Pilipino gala ng gala, kaya nahiya naman siyang gumala na naman, ay nagpunta siya ng Cotabato. Kaya ang pinapunta niya sa United Nations ay yung ating DFA Secretary. At ayon sa sinasabi ng Biblia, pag uwi ng DFA Secretary, sinabi po ng DFA Secretary na ang lahat nga daw ng mga bansa at lahat ng mga lipi, bansa at lahi ay pumirma na ng kasunduan ng 7 taon. 7 years na kasunduan para sa kanilang 2030 agenda. Tayo po ay nasa 2023. Meron pong pangarap ang mga
globalista na ito, yung naririnig yung Great Reset, yung 2030 agenda, na kung saan itatayo nila ang isang bagong kaayusan sa buong daigdig, the New World Order. Kaya nga wala na tayo sa dating normal. We are now in the new normal. Bakit? Meron silang gagawin sa 2030. Isang bagong mundo. Babaguhin nila ang pamumuhay ng tao. At pumirma nga po ang lahat ng mga presidente at bansa doon noong September 19 sa United Nations SDG Summit. At ito'y 7 taon na kasunduan ng mga presidente na ipatutupad nila ang lahat ng mga plano ng 2030 agenda. Kailangan nilang matapos ito. At ano naman ang kinalaman ng 7 taong kasunduan na yan na pinirmahan ng mga bansa? Yan po ay nakasulat sa Biblia. Sa Daniel 9, chapter 9, verse 27, ang sabi doon, ang lalaking ito ay magpapatibay ng 7 taon na kasunduan sa maraming tao sa loob ng 7 taon. At pag yan po daw ay naganap, simula na po ng 7-year tribulation period. 7 taon ng kapighatian. Naganap na po yan ng September. Lumabas na po ang unang kabayo, yung kabayong puti. Ano daw ang nakasakay doon? Meron daw pong lalaking nakasakay sa kabayong puti, Revelation chapter 6, na may hawak siyang bow. Yan po yung rainbow. Kaya pansinin nyo, ang United Nation na summit ay, ang disenyo po ay rainbow. At pagkatapos ang lalaking ito na may hawak na bow ay bibigyan ng corona. Pansinin nyo ang logo ng United Nation, meron po yung corona. Yung corona po na yan sa Revelation chapter 6 verse 3 yata yan, verse 3, and he will be given a crown. Yan pong crown na yan ay Stephanos. Ang ibig pong sabihin ng Stephanos ay yung garland. No, kung naalala nyo yung mga dahon sa Olympic nung unang panahon, kapag nananalo po yung isang atleta, binibigyan po ng garland. Di ba may sinusuot ditong mga parang corona na may mga dahon-dahon? Alalahanin nyo yung logo ng United Nations, meron pong garland doon. Ang tawag po doon ay Stephanos. No, yun po yung corona na ibinigay sa lalaking ito na makikipagkasundo sa maraming bansa at maraming presidente sa loob ng 7 taon. Walang kaalam-alam na tutulog ang maraming tao, lalo na ang simbahan ni Kristo. Na akala nila ang mundo ay patuloy pa rin. Lumabas na po ang kabayong puti. September. Ano ang susunod? Kabayong pula. At according to the Bible, ayon at tama ang pagkakasabi ng Panginoon sa atin. Pag lumabas na ang kabayong puti, susunod ang kabayong pula. Ano ang kabayong pula? War. Gera. September 19, lumabas ang kabayong puti. October 7, lumabas naman ang kabayong pula. Nilusob ang Israel. At ang bayang Israel ay nagdeklara ng digmaan. Hanggang ngayon, wala pang tigil ang digmaan ng Israel at Gaza. Sumama na ang Lebanon, sumama na ang Syria, at iyan po ay hindi titigil. Tataas ng tataas ang lagnat ng mga digmaan. Bakit? Pagkatapos ng kabayong puti ay ang kabayong pula. Kaya anong ginagawa ng ating ng bansa ngayon? No? Dito sa atin sa Sampaloc, kapitbahay natin ang headquarters. Hindi naman lingid sa inyo. No, nung mga nakaraang buwan, wala silang tigil ng pagpapaputok. Tinetesting nila yung mga bagong kanyon, yung mga bagong baril, yung mga bagong helicopter na ipinadala. Bakit? We are
arming ourselves. Nagdadagdag po ng puwersa ang ating bansa. Bakit nagdadagdag ng puwersa, ng sandata at ng sundalo? Bakit? Our nation is preparing for war. Ang problema sa bansang Pilipinas, wala po tayong sandata na pwedeng pang-atake. Wala tayong mga missile, wala tayong mga intercontinental ballistic missile. Ang atin pong sandata na meron lang tayo ay pangtanggol lang. Kapag nilusog tayo, meron tayong tangking maliit, meron tayong mga basuka at may mga ilang pirasong mga eroplano at helicopter. Yun nga ang ating barko ay napakaliit ikukumpara mo sa barko ng China. Alam niyo ba, kung tayo'y patulan ng mga singkit na yan, hindi po tayo aabuti na maghapon, ubos tayo. And if you want to know what will happen to our nation when war erupts, kung gusto niyo pong malaman kung anong mangyayari sa ating bansa pag pumutok ang digmaan, tingnan mo ang Israel, tingnan mo ang Ukraine. Yung mga dignitaries, yung mga politiko, pa-post-post lang yan sa camera, nag-a-announce. Hindi po yan masasaling. Sinong napapahamak? Yung mga bata, pinapatay. Babies are being massacred. Women are being raped. Ang mga babae, ginagahasa. Families, innocent families, are being massacred and murdered. Pinapasok ang mga bahay-bahay, pinapatay ang mga inosenteng mamamayan. And yet, panoorin mo ang sampalok. Kahapon piyesta, magdamag hanggang madaling araw, puno ang peryaan, puno ang plaza, ang mga kabataan, ang mga tao. Hanggang madaling araw, punong-puno ang lansangan. Tingnan mo ang simbahan. Bakante ang upuan. Beloved, we have a problem here. Meron po tayong problema dito. Kung inaakala nyo, the problem with the believers is they do not believe the Bible. Ang problema sa ating mga mananampalataya, hindi tayo naniniwala sa Biblia. And yet, lahat na nakasulat sa Biblia ay isinasampal na sa ating mga mukha. Pero wala pa rin naniniwala. Ang simbahan, ang mga mananampalataya, patuloy sa kamunduhan, sa kasalanan. Ang mga tao sa kahalayan, sa pornography, sa fornication, sa adultery, sa bisyo, sa alak. And you know what? Nandito pa lang tayo sa kabayong pula. Anong susunod na kabayo? Kabayong itim. Of course, kapag may digmaan, sa tingin nyo, may mabibilang pa kayo? Magsasara lahat ng tindahan. Dahil bakit ko pa ititinda ito? Gera na. Kailangan to ng pamilya ko. Saan kayo kukuha ng pagkain? Ang pangatlong kabayo ay kabayong itim. Gutom. Maraming mamamatay sa gutom. Kahirapan. 172 countries now around the world are experiencing food shortage. Somalia, Nigeria, Yemen, Afghanistan, and so much more. Walang makain. Walang makain. Lahat na lang ng pwedeng lunukin, nilunok na ng tao, pati mga dahon. Walang tumubong halaman. Walang malinis na tubig na maiinom, walang maayos na pagkain na ang Syria.
Habang sila'y nagyayabang sa digmaan, alam nyo ba kung gaano ang gutom sa Syria? Meron po akong nakaibigan dito na dahil yung tindera ko sa tindahan ay meron siyang kasamang Syrian. Alam nyo ba na ang kumain lang minsan ko silang inilibre sa McDonald's? Ang kumain lang sa McDonald's ay isang napakalaking, sabi niya, napakamahal dito kumain, nakakahiya naman. McDonald's. Ganon sila kagutom, ganon sila kahirap. Magkakasabay po yan. Paglabas ng puti, sunod ang pula, sunod ang itim. Ano susunod? Yung maputla. Alam niyo ba kung ano yung maputlang kabayo? Kamatayan. Ang nakasakay sa maputlang kabayo ay yung anghel ng kamatayan. At kasunod niya, ang anghel ng impyerno, si Hades. Dahil sa digmaan, maraming mamamatay. Dahil sa gutom, maraming mamamatay at lalaga na po ang salot. Nakasulat po lahat yan. And yet, nagpupuyat kayo sa computer games, nagpupuyat kayo sa kung ano-ano mga pinagkakaabalahan nyo. Isang araw, ang buhay nyo. Magugulat na lang kayo. Napakatagal na po ng simbahan dito. 13 years. Hindi po ako taga rito, taga Makati po ako. Dinala po ako ng Diyos dito sa Rizal para magbungkal ng lupang napakatigas. Subukan niyo na ba magbungkal sa isang lupain na napakatigas, tuyo at tigang? Dito na ako, tinubungan ng puting buhok, dito na naubos ang ngipin ko. And yet, sa dami ng mga tinulungan, sa dami ng mga inabot, sa dami ng mga inakay sa Panginoon, nasaan sila ngayon? Naubos na nung pumunta ako dito, very energetic, bawat bahay, bawat tao, bawat pamilya. Pinagsisikapang ilapit sa Lord, mga kabataan pinag-aral para lumapit sa Panginoon, ma-inlove sa Diyos. Ano nangyari? Na-inlove sa mundo. Napakatigas ng lupa. Tigang, tuyo. Sa araw, lahat na nakasulat ay magaganap. Bago nyo pa malaman, huli na ang lahat. Hindi kayo nakapaghanda. Huwag niyong isipin na yung COVID-19 lang ang magla-lockdown sa inyo. Sa mga lihim na laboratorio ay nagpuproduce po sila ng walang tigil ng mga viruses. Nakita nila kung paano nila nakontrol ang lahat ng tao sa buong mundo at lahat ng mga bansa ay yumuko at sumunod sa kanila. Hindi nila bibitawan yun. They are now preparing another kind of disease, another kind of sickness to be released in the world. Naghahanda na po silang magpakawala na naman ng bagong mga sakit at karamdaman. And this time, hindi lang po trangkaso. Inabi ko sa inyo, huwag kayong magpabakuna, trangkaso lang yan, pero ayaw nyo maniwala. This generation, they are preparing you to worship the Antichrist. The reason why they want to inject things in your body. Mapalad kayo, wala pa po tayong 5G. Sa abroad, lahat ng yung mga mahihinang katawan na fully vaxxed. Pag-run ng 5G, lahat sila bigla na lang nabubuwal. Because there is something in those turok. Meron po silang nilagay dyan. Yan po ay nakaprepare para sa 5G network.
And for your information, dumalaw po ang presidente ng European Union sa atin. At sabi nila, sa taong ito, iraran na ang 5G sa ating bansa. And for your information, habang wala kayong kaalam-alam dyan, at ayaw niyong maniwala sa mga sinasabi ng Panginoon, sabi ko sa inyo, our nation is preparing for digital currency. Napaka-interesado ng Europe sa Pilipinas. Dumalaw ang European President, EU President, European Union President, pagkatapos dumalaw po si Macaroni, si Macron, Emmanuel Macron. At pinangakuan tayo na bibigyan tayo ng submarino para tulungan tayo sa problema sa China. Bigla pong naging interesado ang Europe sa atin. Alam niyo kung bakit? Ang Antikristo ay magmumula sa Europa. At bakit of all the nation in the Indo-Pacific ay Pilipinas ang napili niya? Hindi naman niya pipiliin ang Indonesia, ang Malaysia. Hindi naman niya pipiliin niya mga bansa na yan. Hindi naman mga Kristiyano yan. Kanya na lahat yan. Mga Muslim, mga Buddhist. Kanya na lahat yan. Pag-aari niya na ang mga bansa na yan. Sino lang ang hindi niya pag-aari sa buong Asia? Ang Pilipinas. For we are the only Christian nation in the whole of Asia. Tayo lang ang Kristiyanong bansa sa buong Asia. Tayo lang ang bansang pag-aari ng Diyos. So hindi papayag si Satanas, kailangan niyang maangkin, maging yung mga anak ng Diyos, kailangan niyang maagaw. Kaya ang Pilipinas, pumunta po ang European Union, President, at sinabi niya, gagawin po tayong digital hub in the whole region. Sa buong Indo-Pacific, sa buong Southeast Asia, tayo po ang magiging sentro ng digitalization. And for your information, meron po kaming kakilala sa Bicol, isang liblib na lugar. Mula sa National Highway, magta-travel ka pa ng napakaraming mga zigzag, bundok, bababa ka pa hanggang sa kamarating ka sa isang liblib na bayan. Ang tawag ay Balatan. Narinig nyo na yun sa Bicol, Balatan? Ako ngayon ko lang narinig yun. Meron pong maliit na munisipyo doon. Alam niyo, sabi ng treasurer sa munisipyo, sila po ay pupunta ng Cebu this November para mag-seminar ng digital currency. Para mag-seminar ng digital currency. Andyan po kayo? Sino maingay dyan? Mamaya sila ang cleaner, ha? Yung noisy dyan sa likod, siya ang cleaner mamaya. Tagahugas ng plato at tagawalis ng kalat. Imagine, liblib na lugar sa Bicol. Yung treasurer ng munisipyo pupunta ng Cebu para saan? Mag-seminar sa digital currency. At alam niyo ba kung anong mangyayari kapag tayo po yung naka-digital currency na? Saka natin pag-usapan yan. But it will be a prison. Ito po ay bilangguan. Kung hindi ka mabibigyan ng digital currency, pera na digital, kung wala kang digital account. At hindi ka mabibigyan ng digital account kung wala kang digital ID. Anong digital ID? Yan pong national ID nyo, baliwala na po yan. Itinigil na po yan. Bakit? Papasok po ang digital ID sa Pilipinas. At pag may digital ID ka na, nakakabit ka na sa artificial intelligence. Kaya kahit saan ka pumunta, kahit saan ka pumaroon, trackable ka na. Matitrace ka na, hindi ka na makapagtatago. Yan na po ang system of the Antichrist. No one can run. No one can hide. Everybody in the world will be under the control of the Antichrist using his artificial intelligence. At siyempre, pag digital yan po ay imaginary money. Hindi po talaga pera yan. No? Yan po ay numbers lang. Pwede ko yung ibigay. No, para lang akong dumampot ng calculator. Ilang number ang gusto mo? No, pindot lang ako. Sige, kulang pa. O, eto pa. Hindi po talaga pera yan. Yung pera natin, pwede nating sabihin akin kasi naibubulsa mo at hawak mo. At pwede mong bilhin kung anong gusto mong bilhin. Wala makakaawat sa'yo. Pero sa digital currency, pag ayaw kang payagan ng AI na bilhin mo yan, hindi mo mabibili yan. Kahit kailangan mo yan, wala kang bahay, bibili ka ng bahay, hindi ka nila bibigyan ng bahay, hindi ka nila bibigyan ng sasakyan, kung meron pong allowance,
Halimbawa ay 2 tray ka lang sa isang buwan na itlog. At 20 kilos ka lang sa isang buwan na bigas. Pag na-consume mo na yon, hindi ka na makabibili pa. At pwede dahil sila ang nagbigay niyan, kontrolado ng artificial intelligence, pwede nilang i-block yung account mo. Pag napansin nila na itong batang ito ay pasaway, no, at hindi sumusunod sa patakaran, kasi monitored na lahat ng tao na sa AI na. No? Kung sinong kausap mo, saan ka pumunta, anong binili mo, at talagang mukhang suspetsya ng gobyerno ay hindi matinong mamamayan nito, pwede nila kang tanggalan ng digital ID, isara ang digital account, kahit sumakay ng tricycle, kahit kumain sa karinderya, hindi mo na magagawa. Kasi lahat. Kung sa tingin nyo matagal pa yan, no, yan lang GCash nyo, pwede nyong ibayad yan sa karinderya, pwede nyong ibayad sa sari-sari store. No, i-obsolete na ang GCash. Merong ipapasok na bagong paying system ang gobyerno. Sineseminar na po sa Cebu. 3 lamang po yan. One world currency, one world government, and one world religion. Pag nakontrol ng Antichrist ang relihiyon, nakontrol niya ang gobyerno, nakontrol niya ang pera, makokontrol niya na lahat ng tao sa buong daigdig. Mga minamahal kong mga kabataan, yung katigasan ng ulo nyo, isang araw pagbabayaran niya. Abay, tumanda na ako ng kakaakay sa inyo. Pero ayaw niyo maniwala at kayo nagtatawa. Kung hindi lang kayo mahal ng Diyos, I could have been somewhere else. Pwede naman akong umalis na dito. In fact, pinapaalis na nga ako dito. Pwede ko nang ipagpag ang aking mga alikabok sa paa at pumunta na ng ibang lugar. And yet the Lord loves you so much. Mahal kayo ng Diyos. Na may mga tao na nagtaya ng buhay, nag-iwan ng kanilang pangarap, nagtiis sa kabundukan para lang kayo makilapit sa Diyos. Isang araw, pag patuloy niyong binaniwala ang kanyang panawagan, pagsisisihan niyo lahat yan. Pag hindi ka patitino, it will be too late tomorrow. Kung hindi ka patitino ngayon, bukas, huli na lahat. Subukan nyo lang, kung pumutok ang digmaan dyan sa China, andyan lang, kapitbahay natin na headquarters. Sa tingin nyo ba, sinong unang gigirahin yan? Unang pasasabugin yan. Eh, gano'n tayo kalapit yan. Marami pong taong mamamatay na wala ng pagkakataon na makapagsisi pa. Ang katwiran mo kasi, makabagi ng Diyos, mabuti ang Diyos, mahal ako ng Diyos, no? Makakapagsisi pa ako bago pa ako mamatay. Pag pinaputok po ang headquarters dito sa kapitbahay natin, mamamatay tayong lahat ng hindi na, no? Isang iglap, boom! So tingin nyo, nagbibiro ang gera ngayon? Panoorin nyo kung paano winaksak ng Israel ang Gaza. Tingnan nyo kung paano ang Ukraine. Sa tingin nyo, may pagkakataon pa tayo makipagbarilan. No? Wala kami pagkakataon makipagbarilan sa technology po ng mga sandata ngayon, mga kabataan. The white horse, black horse, yung gutom. Yung red horse, yung gera, black horse, yung gutom. Yung pang-apat, yung pale horse, kamatayan. Yan po ay, yung 4 na kabayo na yan, doon pa lang po yan sa first 3.5. Unang 3 taon ng 7 years, mas malupit po yung natitirang 3 taon at kalahati. Pag hinati mo ang 7 years, 3.5 years yan. Yan pong 4 na kabayo na yan, dito pa lang yan sa first 3.5. Maglaro pa kayo.
yung pakinggan ng Diyos. Isang araw, magigising ka rin. Pero sa isang bangungot ka magigising. Pero kung ngayong magigising, baka sakali. Baka sakali. Hindi lamang ikaw ay iligtas ng Diyos, baka sakaling magamit ka pa ng Panginoon. We are not living in normal times anymore. Hindi na po normal ang panahon. Simbahan ng Panginoon, those of you who are watching and listening in this live streaming, pag hindi ka gigising ngayon, sinasabi ko sa iyo, magigising ka sa isang bangungot. Anong gagawin namin, Pastor? Enough with that update. Tatalakayin ko na lamang yung Revelation chapter 6 at mga updates about things that will come. No? Hindi po ako propeta. Ako po ay isang mag-aaral lang ng Biblia. Pero bakit ko nalalaman ang mga susunod na mangyayari? Dahil lahat ng magaganap sa mundong ito sa huling panahon, nakasulat na po sa Biblia. Kung anong nangyayari ngayon, tingnan mong nangyayari sa kapaligiran at basahin mong Biblia, yun na po mismo ang nangyayari. Kaya kung anong nakasulat dito, nalalaman na natin kung anong mga susunod na mangyayari. And I'm telling you, younger people, kayong mga kabataan, hindi na ito ang panahon para maglaro. Pag hindi ka makikinig, magigising ka, magsisisi ka, at ang problema dyan, ang pagsisisi mo magpakailan pa man. Matatagpuan mo ang sarili mo sa apoy ng impyerno. Dahil ang babalikan lang ni Kristong simbahan, ang kukunin niya lang dito sa mundong ito ay ang mga Kristiyanong nakadamit puti, walang kapintasan, walang batik, walang dungis. Ang sabi po ng Ephesians chapter 5. Pag dinatnang kanyang punong-puno ng kamunduhan, ng bisyo, ng kasalanan, punong-puno ng karumihan sa buhay, I'm sorry, iiwanan kanya. Iiwanan kanya. Hindi ko na po kayo mapapakain ng mga dati kong pinapakain sa inyo. 13 taon na po ang simbahan dito. Matagal na sara. In fact, ayaw ko nang buksan. Ayaw ko na po magkaroon pa ng church. Kung hindi lang sa mga kabataang ito, naisipan nilang magkaroon ng gawain. It was not in my plan, pero siguro, for one last time, kahit sa uling pagkakataon, gusto pa ng Diyos na tawagin pa kayo. Naubos na po lahat ng lakas ko, lahat ng substances ko, lahat ng meron ako. At sabi ko sa Lord, siguro naman, tama na yun. Kung ayaw nila, at least nasabi ko na. So it is not in my plan to open this church once again. Pero siguro plano ng Diyos. Sasabihin, uulitin ko, pag hindi po kayo gumising ngayon, magigising ka rin. Kasi kapag nag-lockdown na naman, at merong sakit na nakamamatay, alam niyo ba yung susunod na sakit? Flesh-eating kind of disease. Para po keto, unti-unting kinakain ng mga laman ng tao. At ito po is around 80%. Merong 80% mortality rate. Alam niyo ba kung ilang porsyento lang yung COVID-19 na kinatakutan nyo? 1% lang ang mortality rate noon. Ibig sabihin, sa isang daang tao na nagkasakit ng COVID, isa lang ang pwedeng mamatay. 1% mortality rate. Pero itong lilitaw na sakit, I'm telling you, 80%
Lahat ng makakakontak nito, sa 180 ang mamamatay, 20 lang ang maaaring makaligtas. Hindi na nila kailangan maglagay pa ng barikada dyan. Talagang hindi ka nalalabas. Hindi ka na nila kailangan sabihin pang magmaskara ka at huwag kayong lumabas ng bahay dahil ikaw mismo, sa dami ng mga nakahandusay, sa dami ng, wala na naman paglalagyan kung saan ililibing yung mga yan. Ikaw mismo, sabi mo ayaw mo na lumabas. Doon magigising ka na. At kung matutuloy ang digmaang ito sa Pilipinas, doon magigising ka na. Kaya lang pag nagising ka, para kang inuntog sa pader. The Lord is giving warning to His people. And this nation needs to wake up. His bride needs to wake up. Mga mananampalataya, gumising ka. Bago mahuli ang lahat. Nasa pangalawang kabayo pa lang tayo, kapatid. Digmaan pa lang. There is more to come. Nandiyan pa ang gutom, nandiyan pa ang kamatayan. At huwag mong isipin ilang buwan pa ang tatakbo bago mangyari. Once the horse, kapag ang isang kabayo'y lumitaw na, kasunod na yung isa. At paglitaw ng isa, sunod ng isa, sunod ng isa. At alam niyo kung kailan matatapos yan? Hindi yan matatapos hanggang 7 taon. Yung kabayo na yan, mananakbo sa buong daigdig. Bibigay ng gutom, ng kamatayan, ng salot, ng digmaan sa buong mundo. And good news. Nasa panahon na po tayo ng ikatlong digmaang pandaigdig. So yung bigyan ko kayo ng timetable. Anong buwan ngayon? October? October next year. World War III will ignite. Ikatlong digmaang pandaigdigan. Lilitaw na po ang kabayong maputla. Handa ka ba? Pag dumating ba ang karamdaman, handa ka? Pag dumating ba ang kamatayan, handa ka? Pag dumating ba ang gutom, handa ka? Konting laro pa. Konting sausaw pa sa mundo at konting sausaw pa sa kasalanan. Ikaw ang pumili niyan. Tayo po mamimili kung anong gusto mo mangyari sa buhay mo. Hindi po. Ang Diyos, nagbibigay lamang siya naglalatag lamang siya ng kung anong gusto mong piliin. Kung gusto mo ng kaligtasan, lumapit ka sa Kanya. Magseryoso ka na. Hindi na po uso Kristiyanong saka ngayon. Sigurado mabibisaklat ka kapag ka ang isang paa mo nasa mundo at isang paa mo nasa simbahan. Kung noon nakakapaglaro ang Kristiyano, ngayon wala na pong laro. Kasi hindi po nagbibiro si Satanas. Panahon niya na po, 7-year tribulation na po. Ayaw mo pa rin maniwala, maghintay ka. Huwag kang maniwala sa akin, pero maniwala ka sa salita ng Diyos. Dahil pag hindi mo pinaniwalaan to, pinili mo ang kamatayan at kapahamakan mo. I cannot feed you with the same food that I'm feeding the church. Hindi ko na po kayo pwedeng pakainin ng mga dating pagkain. Pupunta ka sa simbahan, pagpapalain ka ng Diyos! Hallelujah! Asan? Nagugutom na nga mga tao. Gusto mong pagpalain. Pagbalik ka sa Panginoon, maging totoo ka sa Kanya. Gusto mong maingatan ka ng Diyos. Magpubli ka na lang dyan sa Kanyang malabay na pakpak. Gusto mong magamit ka ng Diyos. Ang dahilan kung bakit narito pa ang church, dapat sana kinuha na tayo. There is no more reason why we are still here.
Wala na pong dahilan na nandito pa tayo. When things are going to get bad, papangit na ng papangit, ekonomiya, pananalapi, kabuhayan, security, ngayon pati eskwelahan, hindi ka na pwedeng makapagtiwala. Hindi na pwedeng manahimik ang magulang, yung anak ko nasa school. Doon lang sa Antipolo, sinampal ng teacher yung estudyante, namatay. Sa Pasig, RTU, sinuspindi ng teacher yung estudyante. Hindi ipinatawag ang magulang, yung estudyante, hindi ko alam, lumundag sa building. Tumama sa bakal, patay. Ang mga teacher, nire-rape, inaabuso mga estudyante. Yung mga rape ngayon, pati pastor nang re-rape na ngayon. Sa tingin nyo, normal ba? Simula po nang pumasok yan September 19. Simula po yan, dumilim na ng dumilim at padilim pa po yan ng padilim. Yung mga, pansinin nyo sa lansangan, yung mga driver ngayon, lahat mainit ang ulo. Ngayon lang nagkaroon ng mga road rage. Ang tagal ko na pong driver. Lahat ng mga driver siguro nagkakainitan man, nagmumurahan lang sila. Pero ngayon, no? Nagbabarilan na, nagpapatayan na, nagbabanggaan na ng sasakyan pagka nagkainisan. Ang droga, pinilit na linisin ni Duterte. Ano nangyari? Naghanap na naman. Ang korupsyon, ano nangyari? Laganap na naman ang mga patay gutom doon sa mga... Anong gagawin natin sa simbahan? We need to pray. Ang dahilan kung bakit nandito ka pa at nandito pa ako, kailangan tayo ng Diyos. Kung kayo ay walang gagawin, magigising na lang kayo, ang bansa natin wasak na. Sinasabi ko sa inyo, hindi paglalaruan lang tayo ng China. At yan ang gusto ng Amerika. Nagirahin niya ang China, hindi sa Amerika, dito sa Pilipinas. Yan ang trabaho niya. Pag merong isang bansang nangaagaw ng kanyang posisyon, gagirahin niya yan. Masdan niyo ang Ukraine, masdan niyo ang Iran, masdan niyo ang Iraq, masdan niyo ang Afghanistan, at masdan niyo ang Pilipinas kapag natuloy yan. Pwede pa po nating mahadlangan yan. Kailangan po nating sama-samang magpakumbaba. If my people who are called by my name, tinatawag tayong nag-iisang bansa sa buong Asya. Kristiyanong bansa sa buong Asya. We are the people who are called in the name of Jesus Christ. Christian. And if my people who are called by my name shall humble themselves and seek my face and pray and turn from their wicked ways, it is only then that I will hear from heaven. Bansang Pilipinas, tinatawag ka sa pangalan ni Jesus. Ngunit kapag hindi ka lumuhod, kapag hindi ka nagpakumbaba, pag hindi ka tumalikod sa iyong kasalanan, yung mga nakita mong bansang nawasak, yan ang kinabukasan ng ating bayan. Nasaan ang simbahan ng Panginoon? Nasaan ang mga nagsasabing Kristiyano ako? Nakalublob sa kasalanan. Nagpapasarap sa mundo. Ang mga may pandinig ay makinig. Kung wala kang tenga, kawawa ka, Pilipinas. Pero kung meron kang tenga, makinig ka. Nasa pintuan ka ng pagkawasak. Nasa pintuan ka ng pagkawasak. Tingin mo, nagbibiro? Hindi papayag ang Amerikang maunahan sila ng China. Gagawin nila ang digmaan dito sa Pilipinas.
Tulad ng ginawa nila sa Ukraine, sa Iraq. Pag hindi ka luluhod, pag hindi ka mananalangin, pag hindi ka magpapakumbaba, ikaw ang simbahan ng Panginoon. Wala kang inatupag kundi punuin ang koleksyon ng bulsa mo. Gusto mong makakakay ng mga tao dahil mas maraming tao, mas maraming koleksyon. Lumaki na ang tiyan mo, gumanda na ang bahay mo, nagkaroon ka na ng sasakyan. Inipon mo na ang mga panggatong na susunugin para panggatong sa kaluluwa mo. If you will not wake up, if we will not wake up, hindi mo na masisilayan ang araw sa bayan ito. Abag-abag ang mga bata. Abag-abag ang maliliit. Tingnan niyo ang Amerika. Tingnan niyo ang Ukraine. Yung mga dignitaries ng Ukraine, yung mga politiko nila, wala naman sa Ukraine eh. Nandun sa ibang bansa, nagpapasarap. Kasi ang dami nilang mga bilyong-bilyong mga dolyar sa kanilang bulsa. Tingin niyo, yung bang mga ibinoto nyo ay hahawak ba ng armas yan at makikipagbarilan? Tatakbo yan sa ibang bansa. At walang gagawin niya kundi humarap sa camera. Para bagang mahal nila ang Pilipinas. Huwag mong iasa sa mga politiko. Wala silang gagawing matino sa bansang ito. Ikaw na lang ang pag-asa ng Pilipinas, simbahan ng Panginoon. Pag hindi ka lumuhod, tinatawagan ka ng Panginoon. We need to kneel. Kung ang bayang ito na aking pinili magpakumbaba, manalangin, tumalikod sa kanilang mga kasalanan, doon lamang tayo diringgin ng Diyos. And we need to pray. Simbahan ng Panginoon, hindi na panahon para magpagalingan pa tayo, magparamihan pa. Para tayo mga bata, mas marami kami, mas maganda ang church namin, mas mayaman kami, mas marami kaming attendee, mas maganda ang program namin. Na para bagang sarili mong kaharian ang tinatayo mo. That is not your kingdom and that is not your sheep. Hindi mo mga tupayan. Tupayan ng Panginoon. Huwag mong gatasan ng gatasan yan. Dahil isang araw, hayok na pastol, haharap ka sa tunay na pastol. Panahon na para magkaisa tayo. Panahon na para magpakumbaba tayo. Huwag mo na ipagyabang yung mga pinag-aralan mo. Yung mga certificate mo, obispo, yung mga titulo mo. Para saan ang pagiging obispo mo? May obispo pa ba sa langit? Bansang Pilipinas, simbahan ng Panginoon, bawat mamamayan, kayong mga Kristiyano, kayong mga bata, pag hindi po kayo nanalangin, hindi na kayo makapaglalaro bukas. Hindi na kayo makapag-aaral bukas. Wala nang pangarap. Wala nang bukas. Sa tingin nyo, titingin kayo sa Amerika, may sariling gusto yan, may sariling plano yan. Hindi yan ang ating tagapagligtas, hindi yan ang ating tagapagtanggol. Iaasa mo sa mga politiko. Maraming bahay yan sa ibang bansa. Iwanan tayo yan dito. Kailangan po tayong lumalangin na sa Lord. Pwede ba pag-uwi niyo mga bata? Mag-pray naman kayo, humingi kayo ng tawad sa Panginoon. Pag-pray niyo naman ang Pilipinas. Hingi niyo naman ng tawad ang ating bansa. Sa mga babaeng nilapastangan, sa mga kabataan na nalulong sa droga, sa simbahan na walang ginawa kundi ang magkamal ng pera. Pwede bang hingi niyo ng tawad? Pwede ba tayong sama-samang lumuhod at manangis at magpakumbaba? Ang Ninibe,
Itinakda na ng Diyos na wasakin ng panahon ni Jonah. Sabi ng Diyos, Jonah, sabihin mo sa Ninive, 40 days na lang. 40 araw lang, gugunawin ko na sila. Nang marinig ng Ninive, isang lalaki, no? Iniluwa lang sa karagatan, may isang malaking isda na gumarahis tabing dagat at niluwa, no? Dumighay yung higanting isda. Lumabas yung isang lalaking ito. Punong-puno pa ng seaweed sa katawan. At sinasabi ng Panginoon, 40 days, gugunawin ang bayang ito. Nang marinig po ng Ninive, tapos na ang desisyon ng Diyos. Sila po ay nanalangin, nagayuno. Pati mga hayop din nila pinakain. Nagpakumbaba sila, humingi sila ng tawad. Tapos na ang desisyon ng Diyos. Wawasakin na yan in 40 days. Pero nung sila humingi ng tawad, hindi po winasak ng Diyos ang Ninive. Gumising ka, Pilipinas. Gumising ka, Pilipino. Huwag niyong iasa sa pastor, huwag niyong iasa sa simbahan, huwag niyong iasa sa politiko. Kailangan bawat isa sa tayo, bawat isa sa atin. Kayong mga nasa abroad, pag hindi niyo iiyak ang bansang ito, wala na po kayong babalikan. Kayong mga nasa iba't ibang bansa, pag hindi kayo lumuhod at wala kayong ibang inatupag kundi kumita ng dolyar at pera, wala na kayong babalikan. Wala na kayong uuwi ang bayan. Tinitingnan ko ang Sampaloc kagabi. Napakasaya ng mga tao. Kasiyahan doon, tugtugan doon, kantahan doon, kamunduhan doon. Pagdaan ko sa isang iskinita, yung mga lasing sa alak, sila nagbubuntalan. Pag hindi magbabago ang bansang ito, na wala tayong ibinigay sa pangalan ng Diyos kundi kahihiyan. At kapag hindi tayo nagpakumbaba, magigising na lamang tayo sa isang bangungot. Dinggin mo ang sinasabi ng Panginoon. I want you to hear what the Spirit of God, heaven is calling our nation to repent. Nananawagan ng langit. Habang hindi pa ibinabagsak ng Diyos ang hatol sa bansang ito, lumuhod na tayo. Dahil kapag ibinagsak niya na ang kanyang buot, uli na ang lahat. Kung bukas ka pa iiyak, kung bukas ka pa hihingi ng tawad, uli na ang lahat. Kapag ibinagsak niya ang kanyang buot, hindi niya na yan mababawi pa. Pwede pa nating ma-abort, pwede pa tayo magpakumbaba. Alang-alang sa mga maliliit, sa mga bata. Alang-alang sa kinabukasan niyo. Iwasan niyo na ang kasalanan. Mga kabataan, alam kong mahilig kayo ngayon sa kung ano-anong bagay, lalo na sa laman. Tigilan mo na yan. Kung hindi, pagbagsak ng buhot ng Diyos, una ka mawawasak. Huwag mong isiping hindi ka nakikita ng Panginoon. Huwag mong isiping naiintindihan ka ng Diyos. Ang Diyos ay banal. At yung kanyang kabanalan ay humihingi ng kaparusahan sa kasalanan. Sa umagang ito, bago tayo maghiwa-hiwalay, pag-uwi mo ng bahay, dumalangin ka sa Kanya. Una sa lahat, humingi tayo ng tawad. Sa lahat ng ating pagkukulang, sa lahat ng ating karumihan. Dumalangin ka sa Kanya, hingin mo ang pagliligtas at pag-iingat ng Diyos sa pamilya mo, higit sa lahat, sa bansang Pilipinas. Kung madurog po ang bansa ngayon, ganun-ganun na lang. Meron pa bang, is there somebody who cares about Ukraine? Puro pakit na lang yan sa media. Puro pagwapo na lang yan sa mundo. Meron bang nagmamalasakit yung mga nagugutom ngayon doon?
Yung mga ginagaasa ngayon doon? Is there somebody who cares for them? Yung mga naulila, namatayan ng mga magulang at mga batang hindi na alam kung paano pa. Meron bang nagmamalasakit doon? Kung wasakin ng bansa ngayon, ganun na lang. Kaya huwag niyong isipin na ang Pilipinas. Itong perlas ng silangan, isang araw, kapag tayo mga Pilipino hindi lumuhod, walang matitira dito kundi shell. Isang shell na walang laman at isang shell na dinurog at niyurakan. Mga kabataan, umakay kayo ng mga bata. Napapahamak sila pag hindi nila nakilala ang Panginoon. Napapahamak sila. At pag napahamak sila, ikaw ang sisisihin nila kasi hindi mo sinabi sa kanila. Alam mo pala ba't hindi mo sinabi? Dalhin nyo sila sa simbahan. Sa kandungan lang ng Panginoon ang ating kaligtasan. Gusto mong maingatan ng Diyos ang pamilya mo. Gusto mong maingatan ng Diyos ang buhay mo. Ang sambahayan mo, ang bansang ito. Lumapit ka sa kanyang paanan at magpakup ka sa lilim ng kanyang malabay na kapal. It is only under the shelter of the wings of God. Doon lamang tayo ang tamang kublihan. Doon lamang ang kanyang kaligtasan. Enough. Tama na yung mundo. Tama na yan. Kung hindi mo pinakinggan ang magulang mo, hindi mo pinakinggan ang teacher mo, hindi mo pinakinggan ang mga matatanda, tiyuhin at tiyahin mo na nagpayo sa'yo. Pinapayuhan ka ng Diyos, tama na yan. Pag hindi mo pa rin pinakinggan ng Diyos, ibig sabihin yan, pinili mo na kung anong gusto mo sa buhay mo. Sa umagang ito, sa inyong pagtayo, hingi tayo ng tawad sa Kanya. Lalapit tayo sa Kanya, hingi ng tawad. Hingi rin natin ng tawad ang bansang Pilipinas. Inanayaan ko si Pastor Edwin. Pastor Edwin, halika. Paunahan mo ang pananalangin, paghingi ng tawad. Tumayo po tayong lahat. Yes, Lord. Yes, God. Thank you, Lord, sa umaga po ito. Salamat po, Diyos, sa mensahe. Tunay, Panginoon, judgment begin in your house, Lord. Judgment begin in your house, O God. That's why we are here. To humble ourselves, O Lord. Humingi kami, Panginoon, ng kapatawaran sa nangyayari, O Diyos, sa aming pong bansa. Lord, patawarin mo kami. Tawarin mo kami, Panginoon. Isa lahat humingi ng kapatawaran, O Diyos. Nangyayari sa aming mga sarili, Lord. Katigasan ang aming mga puso. Pagwawalang bahala. Lord, patawarin mo kami. Tawarin mo, Panginoon. Wala pong nalilingid sa iyo, Diyos. Lahat ay hayag at lantad sa iyong harapan. We are here, Lord. Bago namin hingin ang tawad ng aming pong bansa. Narito kami, Panginoon. Alam mo ang aming puso. Alam mo ang aming buhay. Lord, patawarin mo kami. Forgive us, O Lord. Patawarin mo kami. Patawarin mo, Diyos. Hallelujah.
Lord, mabulin sa apoy na impyerno. Ayaw namin mabulin, O Diyos, sa kaparusahan. Dalangin namin, O Diyos, ang banal mong dugo sa oras na ito. Dalangin namin ang banal mong dugo, O Diyos, ay linis mo sa puso ng bawat isa. Lord, sapat na ang iyong dugo. Sapat na ang iyong banal na dugo, O Diyos. Sapat na, pinuhos po sa krus ng Kalbaryo. Kami binili mo, hindi magtimpasaw sa kasalanan, kundi kami yung binili, O Diyos, para lamang sa iyo. Babalikan mo ang isang iglesia. Babalikan mo ang isang iglesia, Panginoon. Babalikan mo ang isang relasyon, Panginoon. Walang batang, walang karamihan. Lord, we are here, Lord. We humble ourselves. Dinadalangin namin, O Diyos, ang aming bansa. Lord, patawarin mo ang bansang ito. Ligapin mo, Ama, ang bansang Pilipinas. Lord, dalangin po namin ang bansang ito, Panginoon, na yung kahabagan na tinatawag na only Christian in the Asian, O Lord. Ang tawag mo sa bansang ito, nag-iisang Kristiyano. And yet, Lord, malayo sa iyo. Ayaw sa iyong salita, ayaw sa katotohanan. Lord, forgive, Lord. Patawarin mo, Lord, ang bansang ito. Patawarin mo, Panginoon. Ang bansang ito, Panginoon, sa pagkakahimbing, sa pagkakatulog, O Lord, patawarin mo. Patawarin mo ang bansang ito, Panginoon, sa pagmamahal, O Diyos, sa katakawan, sa kasakiman sa laman. Lord, narito po ang iyong mga anak sa lugar na ito. Narito po, Panginoon, ang iyong pong mga bala ng palataya. Alam mo ang puso para sa iyong anak, para sa iyong bansa. Dalangin po namin, Panginoon, O Diyos, ang mensahe sa umagang ito. Hindi lamang po kami, Panginoon, ang makapakinig, bagkus sa mga nanood, O Lord. Hallelujah, palaganahan mo, Panginoon. Ang isang tinig na sumisigaw sa ilang, O Diyos. Isang tinig na sumisigaw sa ilang ay hanggang dadaanan ng Panginoon. Tuwirin ang mga lambat. O Lord, narito po, Panginoon. Yamang wala ng panahon, O Diyos. Yamang wala ng panahon, maikli na lang ang panahon. Narito pa rin, Panginoon, ang iyong mga anak nagpapagamit. Liintercede, O Lord, ng aming bansa, mga Pilipino. Nananalig kami, Panginoon. O may tatayo, O Diyos. O may tatayo. Dirigin mo, Panginoon. Dirigin mo, Ama. Ulat ng pagguraw sa Sodom at Gomorra, Panginoon, sa Abraham. Namagitan, Panginoon, para sa aming pamilya, para sa aming bansa, O Diyos, para sa mga bata na wala pa sa iyong kaharian. Lord, we pray, Lord, sa iyong mga iglesia, the body of Christ, patuloy ng magising, O Diyos, sa pagkakahimping, O Lord, sa mga katuruan nagbibigay kasiyahan sa kanila, O Diyos. Lord, nalangin po namin ang banal mong dugo. Nalangin po namin, hallelujah, ay mga banal ng palataya. Patuloy na patuloy, Panginoon, kahabagan mo po ang bansa, mga kabataan, Lord, na patuloy na nilalang mo na sistema ng mga online game na yan, Panginoon. Mga social media, Lord,
Dinadalangin po namin ikaw kumilos sa mga kabataan. Lord, we pray. Sa mga kabataan, Panginoon, dalangin po namin. Ilayo mo sila, O Diyos, sa mga online game na yan, Panginoon. Dahil isanhi, O Diyos, na kanilang pagkawasak, na kanilang mga kaisipan, na kanilang mga ugali, O Lord. Dalangin po namin sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, Ama, ingatan mo ang iyong mga anak. Ingatan mo ang bansang Pilipinas. Mahal mo ang bansang Pilipinas, O Diyos. Mahal mo ang bansang Pilipinas. Ang Pilipinas ay tumatayo, O Diyos, para sa iyo. Ang Pilipinas ay tumatayo, O Diyos, para sa iyo, O Diyos. Mahal mo ang Pilipinas. That's why, Lord, gano'n na lamang gusto wasakin ang demonyo ang Pilipinas. Dahil ang mga Pilipino ay tumatayo, O Diyos, tumatay na ninindigan sa iyo. Tulad ng paninindigan, O Lord, ng aming Pangulo noon sa bansang Israel, na kanyang boto, O Diyos, ay pinagpala mo at ibinigay niya sa Israel at naging bansa ang Israel. That's why, Lord, nalangin po namin, Lord, ang bansang Pilipinas, mula Luzon, Visayas, Mindanao, ay baluti mo ng banal mong dugo. Huwag ka pong pumayag, O Diyos. Huwag ka pumayag. Hallelujah. Na wasakin ng kaaway ang bansang ito. Huwag kang pumayag, O Lord, na wasakin ng kaaway, O Lord. Hallelujah, ang bansang Pilipinas. Lord, may plano ka sa bansang ito. Gagamitin mo ang bansang ito. Nagkakalaganap na yung salita. Gagamitin mo ang bansang ito, Diyos, sa kakalaganap ng iyong kaharian. Gagamitin mo mga Pilipino. Gagamitin mo, Diyos, ang lahat ito upang ang mundo, Diyos, ay abutin na yung salita. Lord, ang plano mong yun ay magaganap hanggang sa pagtunog ng trumpeta. Hanggang sa pagtunog, O Diyos, ng trumpeta. Hallelujah! Nananalig kami, O Diyos. Nananalig kami na ang Pilipinas patuloy mo kakalingain. Hanggang sa Pilipinas patuloy mo mamahalin. Aabutin, O Diyos, ang mga Pilipino ang pamahalaang gobyerno, O Diyos. Aba, maraming salamat po. Nananalig po ako sa aming pong pinanalangin sa umagang ito. Nananalig po kami ay kikilos ng iyong kapangyarihan. Ikilos po, Diyos, ang iyong kapangyarihan. Salamat po, Diyos, sa umagang ito. Salamat po sa mensahe na binigay mo sa puso ng aming ng iyong lingkod na patuloy, Lord. Marami pong baka sumbong ng mensaheng iyon. Hallelujah, Lord God. Magpalain mo po ang bawat isa, Panginoon, nagbigay ng oras, panahon sa iyong salita. Maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Tunay, Ama, maingat namin ibinabalik sa iyo hanggang dakila ng kapurihan, kaluwalhatian sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Hallelujah. Ilagay niyo ang inyong kamay sa inyong puso. Meron lang isang daan patungo sa kaligtasan. Iingatan ka ng Diyos. Ililigtas ka niya. At si Kristo lang ang daan. Ang sino mang manalig at manampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak. Bagkus magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sabihin mo ngayon, Panginoong Hesus, humihingi ako ng tawad sa lahat ng aking kasalanan, sa lahat ng aking karumihan. Hinihingi ko rin ng tawad ang kasalanan ng aking angkan, ng aking lahi, at ang kasalanan ng aming bayan, ang pamilya Pilipino, ang lahing Pilipino, ano man ang sala ng bansang ito simula pa sa aming ninuno. Hinihingi po namin ng tawad. Tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas. Pumasok ka sa aking puso, sa aking buhay, sa aming tahanan, sa aming bayan. Itinatayo namin ang trono mo, Luzon, Visayas at Mindanao. Hinihingi namin ang habag at pagliligtas mo sa bansang ito. Wala kaming lakas,
Wala kaming may pagyayabang na kapangyarihan. Ikaw lamang ang aming tagapagligtas. Inilalagay namin sa iyong habag, sa iyong katapatan, ang kaligtasan ng aming bansa, ng bawat pamilyang Pilipino, at ng aking buong pamilya. Simula ngayon, ilayo mo po ako sa masama. Ilayo mo po ako sa kapahamakan. At simula ngayon, maghari ka na. Maghari ka sa aking buhay. Ikaw na ang aking Diyos. Amen. Taas mong yung mga kamay. Simula ngayon, kasama mo na ang Panginoon. Ingatan mo si Jesus na pumasok at nanahan na sa iyong buhay. Ikaw ang templo ng Diyos at siya'y nananahan sa iyo. Alagaan mo ang iyong relasyon sa Kanya. Iingatan ka niya at ililigtas ikaw at ang buo mong sambahayan. Simula ngayon, ang pangalan mo'y nakasulat na sa aklat ng buhay. Ama, salamat po. Dalangin ko, gamitin mo mga kabataang ito. Gamitin mo mensaheng ito at ipadala mo sa mga taong nangangailangang makarinig. Ikalat mo sa aming bayan, mag-raise up ka pa na marami pang lingkod, ng marami pang mga matatapang, ng marami pang mga lingkod, Panginoon, nagigising sa aming bansa, nagigising sa iyong simbahan. Kailangan natin sila, O Diyos, kailangan namin, Panginoon, ng marami pa manggagawa. Salamat po, aming Ama. I cover you and your house. Binabalot kita at ang buo mong sambahayan. Bawat araw, bawat oras, bawat linggo, bawat buwan na darating, let the divine protection of the Almighty and all-powerful God be upon you in each and every minute and seconds of your life, in each and every day, every month, hanggang sa dumating ang araw, O Diyos, ng simbahan mo'y kunin mo. Iingatan mo ang mga kaluluwang ito, ang mga anak mong ito, sila at ang buo nilang sambahayan. Pagpalain kayo ng Diyos. Sumainyo ang Panginoon. Iuwi niyo siya. At bigyan kayo, gamitin kayo ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Muli nadako po tayo sa ating pag-aalay, sa ating tugtog, sa ating Diyos. Itaas po natin ito. Panginoon, maraming pong salamat sa lahat ng biyaya na pinagkaloob mo sa amin. Maraming salamat po sa, hindi lang po sa kalakasan, sa iyong kabutihan, sa lahat ng bagay na pinagkakaloob mo sa amin, Panginoon, ay aming binabalik. Maraming salamat po, Lord, sa iyong mga salita na aming nadinig. Nawa, Panginoon, ito'y tumimo sa aming puso, maging binhi, tumubo, at mamunga. Maraming salamat po. At muli, Panginoon, maraming salamat po sa lahat. Pinagkakaloob po namin ang araw na ito, ang buong araw na ito, at sa mga darating pang araw, O Lord, gabayan mo ang bawat isa. Samahan mo po ang bawat isa sa lahat ng kanyang iniisip, sa lahat ng kanyang kinikilos, sa lahat ng kanyang plano, O Lord. Maraming salamat po at aming tinataas ang aming mga handog sa iyo sa umaga ito. Bless, O Lord, all these things. In Jesus' mighty name, Amen. Amen. Palakpakan natin ang Diyos ng buhay ng malakas. To God be the glory. Amen. Hallelujah.
There's a coffee's a temple, every cry out, highest praise. Glory to the Glory to the Lift up your